Hello everyone! We are back dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. Good morning, good afternoon, good evening wherever you are in God's green earth. At maraming pong salamat sa inyo po patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. And follow po ang ating Facebook page, Pinasabat with Coach Jared, and ang ating po Facebook group, Tambayan ng mga Coacheros. Welcome back sa ating next live. Ato tayo, mabilis lang. Kasi para para per. Para per guys, kasi alam niyo na. Game. Ay. Hindi ko na slow mode. Inayos ko na kanina eh. Yan. Slow mode. There we go. Okay, mabilisan lang to ha. Ate Teresa, Maria Sabado, Ruben Esperanza, Veronica Medina, Key Espiritu, Cool Me, Edita Bonifacio, Joel Evangelista, John D. Nider, Lelang Mod Explorer, Marlene Leiva, Marcelino Aplicador, Dutae Forever, Evelyn Don, Victor Sales, Leonora Halas, Rizalina Baluyo, Roger Romero. Sana. Lovely Barut, Maritzil Ramos, Eagle of the North, Macro Excel, Leonardo Capulong, VMB Mama Loves, Vivian Narcos, at si Ate Annabeth. Ayan. Okay? Siyempre, shoutout din sa mga moderators natin, kay Ate Trexie, Ate Susan, Ate Elisa C, James, Manat May, Arnel, Jack, 51 Billion Movement, BJ Cans, Pinoy's, Anim Legion, Kina, PS Moderator, Ate Mishi, Ate Nilda Galvez, Ate Nilda Arceo, Kuya Nelson Guntan, Sir Pascachi, Shiro Kansaki, at kay The Greater One. Okay, yan. Shoutout sa inyo lahat. At yung iba mamaya habang nagla-live tayo doon natin gagawin yung shoutout. Okay. Okay. Game. Pag-usapan ngayon natin to mga kababayan itong dalawang topic natin. Daanan natin yung kay PBBM. Tapos yung sagot ni PBBM sa mga intriga sa kanya. Tsaka itong bagong diskarte na ginawa ni Alan Peter Cayetano. At pero wag natin daanan yan, puntahan muna natin to. Okay? Para lang updated tayo sa mga ganap. Kahapon, sinabi ni Senator Ping Lacson na locked and loaded na raw sila para sa Lunes. Ina-anticipate na nila na ipipilit talaga ng mga majority senators na mabago yung tawag dito, yung rules para magkaroon ng pagkakataon o magkaroon ng kapangyarihan na bumoto ang mga senador kahit sila ay wala sa session, kahit online lang. So ipipilit talaga nila yan knowing na merong 7 or meron 5 na mukhang makukulong na senador. Pipili talaga nila yan. At kailangan kasi nila yung boto na yon. So ipipili talaga nila yan. Pero handa na raw ang minority na harangin yung mga plano na yon. Okay, so pakinggan natin kung ano yung plano nila. Loaded na ang Senate minority para sa Lunes. Inaasahan kasing ipipilit na naman ng mayorya ang kanilang panukala para payagan ang remote participation ng mga senador sa mga botohan at sesyon. Handa na raw ang strategiya ng Senate minority para sa iba't ibang senaryo sa Lunes. Kabilang dito ang posibilidad na 2 pang senador ang maaaresto at may lilipat mula sa majority bloc. Kung may mag-crossover na isa, that would be 12 against 11. Okay. And then kung may makulong, that would leave them with 10. Bakit 12? Bakit 12 against 11?
wala na si Bato. Kung may mag-crossover na isa, that will be 12-12. 12-12. Kasi hindi mo pwedeng bilangin si Bato kasi nagtatago siya. Baka ewan ko lang, baka iniisip dito ni Senator Ping Lacson yung pagiging majority. Oo. Pero let's see. Pero kung isa lang ang tatawid, 12-12 kasi we're not counting si Senator Bato. Oo. Kasi 13-11 sila ngayon eh. 13-11 sila. With Bato. Hindi naman pumapasok si Bato. O di 12-12. Anyway, tuloy. At kami 11. Di ba? Sir, So, okay. yun ang ibig ko sabihin. May quickly mga lang- scenarios. Kung hindi mangyari yon, then it could be a repeat. Pagka hindi nila dinaan sa committee and rules, we will insist that naka-refer na sa rules yan, i-constitute natin yung committee and rules, i-discuss natin doon, saka nyo kami talunin. Doon, may papasa rin nila yon. Pero wag yung ganitong railroaded. Nitong Martes, nag-walk out ang minorya dahil sa umano'y pag-railroad ng mayorya sa proseso. Pero nanatili sa Senate floor si Senator Tito Soto na ayon kay Lacson ay planado. Now I can share it with you. May fallback position kami because nung nagbilang kami na 11 sila, ang number 12 na maiwanan sa floor would be Tito Sen. Kung 12, Yeah. ang aming majority number to constitute a quorum is 13 or was 13 at that time, yes. So, clearly, unless ma-recall nila si Senator Cheese at pumunta doon, then wala, no win situation. Catch 22 kami. Kasi ang fallback position ni Tito Sen would be implemented or executed. Meaning, nandun siya, magiging number 13 siya, so mayroong quorum. So, he cannot question the quorum at saka hindi siya makapag-adjourn. Got it. So Yeah. what he would do was to vote in favor of the motion because under our rules, we have 2 session days to move for reconsideration. If you have voted in favor of a motion, then authorized ka under our rules within 2 session days na mag-move for reconsideration. Dahil walang quorum, nag-move to adjourn si Soto. Bagay na inalmahan ni Senador Dante Marcoleta. Ang problema kay Senator Marcoleta, nagdudunong-dunungan, hindi naman siya nagbabasa. Had he read the rules of the Senate, alam niya na hindi debatable kasi yung motion to adjourn pagka nag-ask ng quorum. Kung hindi inas yung quorum, valid yung quorum ng 3 o'clock. Ini-invoke niya pa. Obvious din para kay Lacson ang motibo ni Marcoleta nang pinuna nito ang kakulangan sa legal background ni Senador Risa Ontiveros. There's only one meaning eh. Hindi ka abogado, wala kang karapat, wala kang legal background, kaya makinig ka sa akin. Nisulto niya lahat yung non-lawyers dun eh. Una nang binanatan ni Lacson si Marcoleta sa isang post sa social media. Pero may paglilinaw dito ang senador. Idiomatic yun eh. Hindi nag-address sa kanya. Di ba, parang si Bill Clinton, it's the economy stupid. Parang kasabihan niya na sinasabi mong ito yung clear na way to do it. Parang ganon. Okay. Hindi ito yung stupid, not in a literal Pero alam nyo mga kababayan, kung kay Senator Ping Lacson dito, dapat inangkin na lang niya yung stupid. Marami naman siya kakampi. Marami naman siya kakampi. Pag tinawag niya stupid si Marcoleta, maraming kakampi sa kanya. Kasama ako dun. Sinabi na nga niya, nagdudunong-dunungan eh. Di, ganun na rin yun. Diba? Insulto mo na, sana sinagad mo na rin, di ba? Oo. Sana di na lang. Inangkin mo na lang. Kakampihan ka naman namin yan, Senping eh. Kasama ka namin. Kasama mo kami. Tatawagin siyang tanga. Baka ma-ethics. Ano ba silbi ng ethics? Sige nga, anong silbi ng ethics committee? Sige. Pakisagot. Anong silbi ng ethics committee? Ni JBR ito. Hindi na pala siya ngayon. Nag-ano na pala, nagtanggalan na ng mga committees. Di ba? I mean,
Wala mawawala kay Senator Ping Lacson. Dapat sinagad na lang niya. Susunod, Senator Ping. So si Senator Ping, pag gusto mo tawagin stupid si Marcoleta, sabihin mo na lang, Marcoleta nga. Ito si Marcoleta nga na to eh. Ganon. Not the literal meaning of Nanindigan si Senator Ping na solid ang minority bloc at ang kanilang manok para maging bagong SP, si Senator Win Gatchalian. Mag-follow sa aming mga... Ayun na nga, napag-usapan na natin yan kanina. Si Win Gatchalian nga. Pero, alam nyo mga babayan, meron pang isang naging diskarte itong si Alan Peter Cayetano. May bago siyang diskarte. not the literal meaning of Ang bago niyang diskarte, mga babayan, ito, di ba si Pia Cayetano, naging chairperson ng Blue Ribbon Committee. Pero siyang dalawang co-chair. Oo. Ang co-chair ni Pia Cayetano ay si Jinggoy Estrada at si Rodante Marcoleta. Sila yung co-chair. Ngayon, ang ginawa nito ni Alan Peter Cayetano, probably to curry favors from the senators, is bumuo ng Blue Ribbon Subcommittee na tututok specifically sa flood control projects. Oo. Tututok sila specifically sa flood control projects. At sino ang mamumuno dito sa subcommittee na to? Si Rodante Marcoleta. Oo. Si Marcoleta ang mamumuno sa flood control scam Blue Ribbon Subcommittee. Alam nyo mga kababayan, on a personal note, this is a waste of time. This is a waste of time. Bakit? Kasi, unang-una, meron ng committee report. Meron ng committee report ang Blue Ribbon ni Ping Lacson. At yung Blue Ribbon ni Ping Lacson has already practically investigated the whole shebang. Wala nang ibang wala ka nang ibang dapat pang imbestigahan Tapos na napatunayan nalaman na natin doon kung sino ang mga mastermind. Nakita na natin doon kung sino yung mga involved, yung sistema kung paano ginawa yung flood control scam. All of these things were already investigated and heard. Very public pa nga pero dahil hindi nagustuhan ng ilang senador yung committee report ni Ping Lacson, this is their effort na burahin ang kasaysayan. This is their effort na burahin ang history, na baguhin ang sabi nga nila, di ba? The victors write history. Okay. At dahil sila yung victor ngayon, mga kababayan, babaguhin nila yung kasaysayan. Bakit? Kasi yung Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Ping Lacson has led to the warrants of arrest ni Cheese Escudero, wala pa pala si Cheese. Warrant of arrest ni Jinggoy Estrada. At ito rin, mga kababayan, ang nagbigay dahilan sa DOJ para imbestigahan si Joel Villanueva na ito naisumiti na rin sa ombudsman for further investigation and filing of cases. So, si Joel Villanueva most probably makakasuhan na rin at mabibigyan na rin ng warrant anytime soon.
Same is true with Cheese Escudero. Ngayon, mga kababayan, kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, hindi aalis yung mga kriminal dyan sa 13 sindikato. Bakit? Kasi ito na yung pagkakataon nila na baguhin yung kwento. Ito na yun. So, ang gagawin nila dyan, isasantabi nila yung committee report ni Ping Lacson na hindi nila pinirmahan, by the way. At magko-conduct sila ng kangaroo hearing. Kangaroo Blue Ribbon. Ito na yung kangaroo na Blue Ribbon Committee. Etong pangalawang binuo ni Alan Peter Cayetano, yung subcommittee sa flood control. Ito yung correct. Martin Damarcian. Ito yung version ng mga Judas. Ito yung version na maririnig nyo kung saan ang mastermind ay si PBBM at si Martin Romualdez. Ito yung version na maririnig nyo na absuelto si Cheese Escudero, absuelto si Joel Villanueva, absuelto rin si Jinggoy Estrada. Ito yung version na maririnig nyo na walang pagkakasala si Mark Villar. Ito rin yung version, mga kababayan, na maririnig nyo na ang lahat ng kasalanan dito ay nasa Kamara de Representante. Ito yun. At baka dito, mga kababayan, magpakita na si Gutesa, dito magpapakita na uli yung 18 fake Marines at magsasabi ng kanilang kapekean. Basically, mga kababayan, ang mangyayari dito is, naalala nyo yung hearing ni yung pahiring ni Bato de la Rosa noon doon sa PIDEA, yung PIDEA leaks. Ganun ang mangyayari dito. Ganun ang mangyayari dito. Diyan, walang ano dyan. I have no question ng kung ano mangyayari dito. Except to pin the whole flood control scam, the whole flood control issue kay Martin Romualdez at kay PBBM. Yun lang. Wala na. Yan lang ang gagawin dyan. Ipatawag daw niya si Martin sa hearing niya. O di papatawag niya. Baka harapin pa siya nun eh. Di ba? Pero may problema dyan si Marcoleta kasi ang problema niya dyan, mga kababayan. Ang problema niya dyan, may mga naka-file ng kaso. At yung mga naka-file na kaso na yun, hindi basta-basta mababawi. Pero baka the whole strategy really is to now, number one, to prosecute si Martin Romualdez kung itutuloy nila yan. To prosecute si Martin Romualdez. Pangalawa, to file another impeachment next year. Kaso masyado ng huli. Kung mag-i-impeachment uli sila, next year, masyado ng huli. So, malamang sa malamang ganun ang mangyayari dyan. Most probably, maabsuelto rin si Diskaya. At least yung lalaki, si Curly Diskaya. At, ayun. Yung babae kasi nakadetain na, di ba? Si Sara Diskaya. Nakakulong na. Pero si Curly, hindi pa. Oo. Nakadetain lang siya sa Senate. Pero hindi siya nakakulong. Wala siyang... But anyway, wala po bang magagawa ang Pangulo? Wala. Because that's the Senate. It's a separate body from the executive. And alam niyo naman si PBBM, may respeto ng batas yan. So, di ba?
Hindi niya mapakialaman yan kasi mayroong separation of powers. Mamadaliin nila ngayon yan, mga babayan, kasi I have a feeling na alam nila that they're losing time. They were actually on borrowed time already. Kaso sunod-sunod yung kapalpakan ni Alan Peter. At dahil sunod-sunod, hindi ko ine-expect ko rin na baka ipadlock din niya ang buong Senado para wala makapasok. Di ba ginawa na niya yun before nung pandemic? Para hindi siya mapalitan ni pangalan to, ni Lord Alan Velasco. Pinadlock niya yung Kamara de Representante. Tatanga-tanga, iniisip niya, umaasa siya sa technicality na dapat ang botohan ay magagawa sa loob ng House of Representatives. Hindi niya naisip na pwede bumuo ng quorum kahit sa labas. Basta may official recognition na isang event at napasok sa journal at yun, nandoon yung seal. But anyway, tagal na nun, pandemic pa yun. Oo. So, hindi ko alam kung si Alan Peter would go that far. Hindi ko alam. Pero alam naman natin, si Alan Peter ay mahilig gumawa ng eksena tulad nung putukan sa Senado. Alam naman natin yan. So, hindi ako magtataka kung gagawin niya yun. But anyway, so ayun na nga. So, bubuo ng pangalawang Blue Ribbon Committee itong si Alan Peter. Meron pa silang isang problema dyan. Si Marcoleta, mga kababayan, is not the most credible pagdating sa ganyan. Hindi na siya ang pinapaniwalaan ng taong bayan. Bakit? Number one, alam na ng taong bayan na masyado siyang biased para sa mga Duterte. Masyado siyang biased para sa mga Sara Duterte, sa pamilya Duterte. At alam natin na attack dog siya ng mga Duterte. So hindi ako magtataka na mahihirapan kagatin ng taong bayan yung sinasabi ni Rodante Marcoleta. Another thing is, mga babayan, meron na ngayon siyang issue ng plunder. Siya mismo. May kaso na siya ng plunder at indirect bribery. So paano ka pa magkakaroon ng kredibilidad niya na pamunuan ng subcommittee ng Blue Ribbon? Imagine, ikaw mismo may kasong plunder tapos mag-iimbestiga ka ng plunder ng ibang tao. Saan ang kredibilidad ni Rodante Marcoleta? Wala. Zero. Zip. Zilch. Nara. Oo, walang ganon. Wala siyang kredibilidad. Wala siyang kredibilidad. At ang lala nito, by the way, para lang just to refresh your memory. Just to refresh your memory, mga babayan, papakita ko sa inyo kung bakit nagkaroon ng kaso etong si Rodante Marcoleta. Para lamang muulan, lakas. Okay. Para lamang hindi nyo makakalimutan, ipapakita ko sa inyo ulit. Kasi mga babayan, ang nagsabi kasi syempre si Marcoleta, sinasabi niya, tinatarget daw siya ng Malacanang, bla bla bla, bla bla bla. Sabi sa kanya ni Rimulya, ikaw may kasalanan yan, ikaw yung nag-confess sa TV. Oo, ito yung confession niya. Ang sabi nila ay, paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, ngayon ang kanyang asset ay mas maliit. Sen, paano bang nangyari? Siguro sagutin na lang natin. So paano mangyayari ka na napakalaki ng ginastos niya, wala naman siyang contribution na nakalagay. Yes, opo. So contribution, sabi niya zero. Okay. Ngayon, kung pagbabasihan yung salin niya, ganito lang karami, sobra-sobra yung contribution. Yung expenditure. Di ba? Hindi, wala siyang expenditure niya, 100 something million, 112. Samantalang ang niya, nasa 52M. Yes. Di ba?
Paano ba naman ipapaliwanag yun? Oo. Dokumento yan, Sen. Ganito yan, napakasimple lang ng paliwanag dyan eh. Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Ayun. Congressman ako noon eh, Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano po akin. yun? Eh sana huwag muna kaming si-disclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. One of which is bribery. Ayaw niya magpa-disclose ng pangalan kasi congressman siya, sitting congressman, tatanggap ng 75 million. Ang tawag doon, bribery. Eh maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. O, tinulungan mo siya, no ha? Baka ipitin. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, may mataas na katungkulan. Kasi ng mga kaibigan naman ako talaga. Pwede ba yun, Sen? Hindi mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna Okay, ako. sige, okay. Nililay down ko yung predicate eh. Di ba? Excited ka talaga. Excited ako kasi Oh. nakapuntos na Okay, ito lang ang kanilang pakiusap. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka eh. Nagtiwala sa iyo. Gusto kanilang manalo. Karapat dapat ka sa Senado. Okay. Ang pakiusap ko lang. Ano siya nung nasa akin? Pakiusap Huwag mo na. lang disclose ang identity ko. Okay. 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 Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, iba-ibang halaga, ibang ganyan. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, napipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Halimbawa, binigyan mo ko ng ganitong halaga. Isa ka doon sa kaibigan ko. Mapipilitan ako doon sa punto na yon. Ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka eh. O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Tama? Oo. Okay. Magagalit ako. Ngayon, ang sabi nila sa akin, paano yung ako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, Yeah. contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ayun. Iturin mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Hindi, utang na loob eh. Oh, yun, nagbenta siya ng utang na loob. Yun naman yung plunder and bribery. Oo, kasi mga kababayan, no, number one, tumanggap siya ng 75 million in total para sa utang na loob. For favors. Utang na loob eh. So, paano gagawin? Eh, siya ang nagsabi niya. Di ba? Paano ngayon ang gagawin? Eh, sa kanya mismo nang galing na tumanggap siya ng 75 million, ang kapalit ay utang na loob. Eh, pag sinabing ganyan, ang kapalit ay utang na loob, it can be anything. It can be pagtatakip, it can be, ewan ko. Di ba? Whatever the utang na loob is, wala namang kabayaran ng utang na loob eh. Minsan nga, hindi pera ang kapalit ng utang na loob. Di ba? Minsan, pabor. Yun yung plunder. Yun yung plunder doon. He unjustly enriched himself. At the expense of the Filipino people. Kasi hindi natin alam kung ano yung pabor eh. Ano ba yung pabor? Tumanggap ka ng 75 million for utang na loob. Ano yung utang na loob? Siyempre, kailangan may balik yun. So, anong klaseng utang na loob ay ibabalik mo? Huwag niyang sabihin na, siyempre, di tayo susunod, di tayo gagawa ng krimen, blah, blah, blah. Paano tayo malalaman? Di ba? Si stronghold nga, nalaman natin, late na. Kaya yun, kaya wala siyang moral ascendancy para pamunuan ng Blue Ribbon Committee. Wala talaga. Oo. Ano lang talaga siya? Kumbaga, nandiyan siya para baguhin ang naratibo, para baguhin ang kwento nitong flood control.
At para for a change, yung mga tao na gusto na makakasuhan, like Martin Romualdez and PBBM, well, si PBBM di yung makakasuhan after parang kanyang term. Pero, again, it's really for their own. It's really for their own interest. Interest lang talaga nila yung paglalaban nila, guys. At wag na ho natin bulahin ang mga sarili natin, lalo na yung mga kaibigan natin Iglesia, na bumoto kay Rodante Marcoleta. Wag na ho natin bulahin ang mga sarili natin. Alam naman po natin, nakapatiran nyo siya, si Rodante Marcoleta, pero makikita rin nyo naman yung trabaho niya. So, wag nyo na ho iboto sa susunod. Baka lang naman, baka lang pwede. Okay lang ako na bumili ng upuan, di na komportable ito upuan ko. Oo. Anyway, so ayun mga kababayan. Hopefully, wala mangyari sa Blue Ribbon Committee niya. Pero, abangan natin ang susunod na kabanata. Abangan natin. Feeling ko sa Lunes, posible yung 50-50 sa Lunes na magkakaroon ng bagong SP. 50-50 But, let's see. Ano mangyayari.